We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Hababang produksyon nin bagas asin mais sa Bicol Region, nanotaran sa 4 kan taon sigun sa DA Bicol. Mas magayon na gusi ngunya na Setyembre hasta Oktubre, piglalaoman kan ahensya. Ang detalye aramunta sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica? Kate, apwera sa padagos na pagmahal kan mga produktong petrolyo, angat man para sa mga paraoma, an maraot na kamugtakan kan panahon, urug na ang dagos-dagos na pag-urana. Ang mga inikaya, igwa manin direktang epekto sa saindang produksyon. Pigkumpirmar kan Department of Agriculture Bicol ang pagbaba kan produksyonin bagas asin mais sa rehiyon kan first semester o kan enot na cropping season ngunya na 2023. Sa bagas, 1.68% ang ipigbaba. Mantang ang produksyonin mais buminaba manin haros 3% sa parehong durasyon. Dahil yan doon sa patuloy-tuloy na pag-ulan noong naranasan natin noong December 2022 dahil sa shear line. And nagpatuloy siya up to January. Kaya nakailang ulit kami ng pamimigay ng mga binhi dahil yung mga farmer paulit-ulit din yung pagtatanim nila. Ngunya na bulan in Setyembre asin Oktubre ang peak kan aranihanin paroy. Basado sa satellite data kan Philippine Rice Information System kan ahensya, ang forecast mas magiging magayon na ang gusi sa pagkakataon na ini. And according to the data, yung forecast na magiging anin ngayong September is 76,000 metric tons sa Camarines Sur alone kasi yung Camarines Sur ay 42% ng total na rice area ng Bicol. And then 56 metric tons sa October. Ang 46 anyos na paraomang si Herman Candel Rosario pili Camarines Sur, minatapos pa sa nanggusinin paroy. Kan bulanin Abril, nasa 108 na kaban an sa iyang naani. Alagad ngunyan, nasa 75 na kaban na sana. Mas hababa asin suway man sa piga-antisiparan kan DA Bicol. Maluyaw na nga ningon yan. Ara mo so panahon baya, may mga piste. Kanya na pag arog kaning panahon, dako lang piste. Piga-antisiparan man ni Herman na madagos-dagos na an arog kaining gusi sa mga masunod na bulan. Ninhuli tatag-uran na, asin ba kaagihan panin bagyo ang probinsya. Kaya ang plano ni Herman, imbes na paroy, bagas niya na sanang ipapabakal ang nagusin niya ngunyan na cropping season, nganing daiman labing malugi. Pagklaro man kan DA Bicol, mantangan sa indang forecast, mas halangkaw na ang rice production ngunyan. Daiman subuot mahahali ang posibilidad na may mga paraomang magkakaigwa pagiraray nin hababang gusi, ninhuli sa kamugtakan kan panahon na daiman kontrolado, asin dai mapupugulan kan mga paraoma o miski pa kan gobyerno. Sa ngunyan, Kate, padagos man ang interbensyon na pigigibo kan DA Bicol, siring nasanakan pagtauninda ni libreng banhi asin fertilizer discount vouchers sa mga paraoma na rehistrado sa RSBSA. Inipigtatauninda every cropping season asin sa mga day pa nakakaresibli ka ini, pwede man subuot na makikoordinar sa nasa municipal agriculture offices nganing magiyahan kan mga dapat nagibuhon asin mga rekisitos nakakaipuhanon. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Arog kan ibang probinsya sa rehiyon, nagpuunaman ang DSWD Bicol sa saindang cash payout sa mga micro-rice retailers sa Albay na apektado kan price ceiling. Lambang saro sa mga benepisyaryo ang nakaresibinin 15,000 pesos kung saan nag-agi ini sa mahigot na proseso asin profiling kan DTI. Labi man ang kaugmahan kan mga benepisyaryo urog na taaminado ang mga ini na lugi sinda makalis na ibaba ang presyo kan mga bagas na nabakal ninda sa halangkaw na kantidad sa mga supplier.
Mapadagos man ang monitoring kan DTI sa mga pribado asin pampublikong merkado tanganing malikayan na may manamantala na mga persona sa siring na sitwasyon. Alam ng Panginoon kung gaano kami apektado. Up to now, may stock pa ako that I have to sell it at a lower price. Ang ginawa po ng ating Pangulo para naman hindi masyado maramdaman ng ating mga maliliit na negosyante yung itong ceiling, price ceiling, price cap dito sa presyo ng bigas. Presyo kan bell pepper asin broccoli nagpapakol na sa 500 pesos ang kada kilo sa merkado publiko kan syudad ni Naga. Iba pang produkto na hale sa Northern Luzon, nanotaran man ang pagmahal na maitatakod subuot sa mga nag-aging raot nin panahon sa rehiyon. Uyan report ni Chris Novello. Nagpuon nang magbakal din mga gagamiton sa panghanda para sa Aldaucan Kapestahan ni Nuestra Señora de Peña, Francia, si Maria kang Naga City. Kabali sa mga inutan niyang binakal ang mga rekado, carrots, patatas, asin ibapa. Alaga din hulit ang may kamahalan ang carrots, asin, patatas. Kung kaya nabawasan subuotan budget niya na nakataga makuta na para sa iba pang mga barakalon. Magabat-gabat ka nagbarawas ning ano. Iyo kaipuan kadakol tao. Sa ngunyan kaya nagpakol na sa 160 pesos per kilo ang presyo kan carrots, ang dati man na 80 pesos per kilo na presyo kan patatas, ngunyan 150 pesos per kilo na. Ang common na mga ginagamit sa handaan siring kan bell pepper asin broccoli, haros nasa 500 pesos per kilo na ang presyo, na dating 200 pesos na ang kada kilo. Mga gikan pasubot ini sa norte na naapektaran ang presyo huli sa nag-agi mga raot ning panahon. Maluya sa uran, madali siya magraot kaya medyo mahal. Posibleng Oktubre pa subuot maghuros ang presyo ka na sambitan ng mga produkto kasabay kan harvest season. Alagad sa ibong kan pagmahal kan presyo ka na sambitan ng mga produkto. Hababa man ngunyan ang presyo kan bawang asin sibuyas na nasa 120 to 140 pesos ang kada kilo. Inasigurar man kan mga paratienda asin mepo na bastante ang supply kan mga barakalon sa merkado publiko kan syudad mantang paparani na ang kapiestahan. Yan ang pigmomonitor ko sa mga dealers medigdi na dapat niya po sufisyente. Tapag sufisyente, medyo barato ang maipag-opresierta na produkto. Kaibanan si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Bayolasyon sa pigpapautob na gun ban na irehistro sa banwaan ni Garchitorena, Camarines Sur. Sumpak o improvised firearm nakuha sa 64 anyos na residente kan Barangay Poblasyon 1. Mantang 9mm na badil asin iligal na droga nakuha sa posesyon kan sarong 55 anyos na lalaki sa banwaan ni Lupi sa Lindong kan Mandamiento de Riquisa. Si Jessica Kalinog nakatutok. Diretso sa karsel ang 64 anyos na paraoma sa Barangay 1 Garchitorena, Camarines Sur. Ini makalihis na siya manhuma subuot gamit ang sarong sumpak o improvised na badil na may duwang bala. Base po sa investigation, base man naman sa aligasyon kang suspect, bako man po siyang aktual na katransaksyon o kaulay itong tigtitreat niyang pamilya. Situgang niya po, allegedly may binakal na daga, daga na nagkakaayos-ayos pa, medyo overreacting man, nakainom pati. Yun po ito yung nagdarakang sumpak na ito naman. Mientras tanto, poon kan Agosto 28, tulo ka tao naman ang nagsurrender kan sa indang badil sa Hepatura, katakod kan pagpuon kan Comelec gun ban. Sa banwaan ni Lupi, antes pa man magpuon ang gun ban. Poon Enero 2023 hasta sa presente, nasa 10 individual na ang voluntaryong nagsurrender kan sa indang dairehistrado asin dain na rin yun na badil sa Lupi Municipal Police Station. Alagad kan Setyembre 12 sa Lindong kan Mandamiento de Riquisa. Sarong 9mm na badil asin mga bala kaini ang nakumpiskar kan mga otoridad sa sarong 55 anyos na lalaki sa Barangay Napulidan. Kabali pa sa nadukayan sa iyang posisyon ang tulong sa Sheinin pigtutubudang shabu. Po may nag-informer sa to na ining taong ini igwasabot ng tinatagong badil or involved siya sa drug transaction. And kang naging positive po sa result ng magilibot ang validation, so nag-apply po kita ng search warrant laban po sa iya. Liwat man na pigpapagirumduman ang mga gun holder sa inman na lugar sa rehiyon na hasta sa Nobyembre 29 pa ang Comelec gun ban. Asin sa durasyon kaini, mahigot na pigpapangalad ang basta sa nang pagtransportar asin pagdaranin badil kundi iman otorisado. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.
Kasabay kan paglaog kan Vermonts, mating-mati naman ang presensya kan kapaskuhan sa probinsya nin Sorsogon. Sarong kaya sa pigdadayong ngunyan ang rinibong Blue Roses na mahihiling sa Plaza Escudero. Sa banwaan ini kan kasiguran na opisyal nang pinailawan kan lokal na gobyerno kan Domingo nin Banggi. Sigun sa LGU, nagpakol sa haros 16,000 ang nasambitan ng mga Blue Roses na saro sa mga proyekto kan provincial government como parte kan pagpapauswag kan turismo sa banwaan asin sa probinsya. Kaya sa enot na Banggi kan pagbukas kay ni, day napugulan kan mga tao naggikan pa sa manlain-lain na lugar sa probinsya na magbisita asin magkuanin ladawan sa lugar. Makalihis ang pagbubukas kan bagong tourist destination na ini, piglalao man na urog pang mauswag asin matalubo ang turismo sa banwaan asin sa bilog na probinsya. Isa siya sa another attraction po ng LGU Kasiguran para po sa mga turista at mga hindi lang sa Kasiguranon but sa mga kalapit na bayan and even po sa ibang places po may pumupunta po rito. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Barangay Hall kan sarong barangay sa Malilipot Albay na sulo. Octopus Connection saro sa pigihiling na rason kan insidente. Uya ang report ni Don Jimenez. Pasado alas 5 nin aga kan Setyembre 13 kan marisa kan mga residente na nasusulo na mismong barangay hall kan barangay Binitayan Malilipot Albay. Tulos man na nagtarabang-tabang ang mga tao sa lugar nga ni mapalsukan kalayo asin dai na maglako pa sa lugar. Pag-abot ni Kap, nagpaaram kaming pasaon mi na sa bintana para duman mi iagi sa tubig na mapalsok kang kalayo. Alagad daw nga ni daidagos na natumtum ning kalayo ang bilog na edifisyo, daiman malikayan kan kapitan kan lugar na manghinayang sa mga nadanyarang gamit. Pigakargulong nasa 24,000 pesos ang kantidad kan danyos na pigwalat kan insidente. Nag-iisip kami na makakualaman kami kay ining computer dahil nakaipuhan mi talaga ngunyan. Dawa nagpapadagos pa ng investigasyon kan Malilipot BFP sa Roan Octopus Wiring Connection sa pigihiling na pinagikanan kan kalayo. So may nakita kami doon ng mga extension cords, hindi lang isa, dalawa, na maraming nakasaksak. So yun ang aming tinitingnan na evidence para tingnan natin ano yung ba talaga yung cause ng sunog natin. Nagpatanid man ang mga otoridad sa publiko urog na sa mga may sadiri kan mga establishmento na pirming pasiguro asin mag-ingat nganing malikayan ang mga insidente nin kasulo. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Sorpresang clearing operation ginibukan mga personahe kan MEPO sa gilid kan mga sidewalk sa kasentrohan kan syudad ni Naga. Mga paratianda sa gilid kan tinampo inabisuhan na sa ibang lugar na maglatag kan sa indang mga paninda, tanganing matawan dalan ang mga pedestrian. Uya ang report ni Chris Novello. Sa katahawan kan parada kasubago sa General Luna Street sa kasentrohan kan syudad ni Naga, nagkondusir ang mga personahe kan MEPO ng clearing operation sa mga gilid kan sidewalk. Obheto kaini na makabuelo asin matauanin dalan ang mga pedestrian urog ng unyan na sunod-sunod ang kasiributan katakod kan Peña Francia Festival. Pinapaling niya doon yung mga paratin na sa gilid tinampo. Ninulit kadakol bagang mga tao nag-aalalay kayo ng mga sa parada. Ka maninigo na clearingon tan tinampo. Tama nga ni agihan man itong mga alalay kang mga nagpaparticipar. May mga nasita sinasampulan ng mga paratienda na naglalatag kan sa indang mga produkto sa lugar. Siring ninda Ivan Asenan, nagikan pa sa Metro Manila. Okay lang naman. Kasi gawa nga po may daanan ng mga tao, magkasiksikan. Okay lang po sa amin, kahit naghanap buhay lang nga. Inabisuhan man kan mga otoridad ang mga ini na sa ibang lugar nang una magpwesto, nga nang di makaulang sa mga nagaaging tao sa kasentrohan kan syudad. Tinawan man subot ang mga ininin oras asin lugar kung saan sinatutugutang maglatag kan sa indang mga produkto.
Dumampo kita sa mga kalye hindi makakaulang sa kadaklangan tao, lalong-lalong na po ang parada nag-aagi sa Mentoro Fair, hindi kita naman magtinda. Kay Banon si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, magtinir na andam sa tsansa nin pag-uran sa man iba-ibang parte kan nasyon. Huring nanutaran ang LPA sa rayong 395 kilometers east-northeast kan Itbayan, Batanes. Sigun sa pag-asa, manipis na ang mga panganuron kan LPA asin posibleng matunaw na sa mga masunod na aldaw. Alagad may mga pag-uran pa huli sa padagos na pagdanay kan habagat sa dakulang parte kan nasyon kasabay kan posibleng pagkakaigwanin thunderstorms sa pirang lugar. Basado sa datos kan Metro Weather, haros bilog na Bicol Region ang uuranon. May makukusog na uran sa Camarines Sur, Albay, asin Catanduanes. Ang iba pang parte kan nasyon, kay puhan man na mag-andam sa posibleng pag-uran. May matitinding uran man sa pirang lugar na pwedeng magbaha o magpabaha o magkausa nin landslide. 16 na mga obispo asin padi sa Bicol Region liwat na nagpatiribayan sa pagluto sa ginibong Obispo Cook-Off. Natong ulaing iyo ang naging sentro kan sa indang leveled up dish ngunya na taon. An sa indang mga pakulo asin kakaibang luto, namitan ta sa istorya ni Jessica Kalinog. Apuera sa dakulang religious activity, ang Peña Francia Fiesta, iyuman ang panahon na nagkakatiripon ang mga kapadian, obispo asin arsobispo, gikan sa bilog na Bicol Region. Ini naman ang piguko ang pagkakataon kan Union of Bicol Clergy, nganing maisagibo ang mga aktibidad, siring kan Sports Fest. Asin syempre, day man mawawara ang Obispo Cook-Off. Ngunya na taon nakasentro ang patiribayan sa pagluto gamit ang pararehong main ingredient, ang natong. Sapagkat itong pagtitipon-tipon ng mga kaparian ay para paigtingin at palakasin, palalimin yung kapatiran ng mga pare sa buong Bicol Region. So, siguro nararapat lamang na yung mapipili nating menu ay something that would represent the whole Bicol Region and walang iba kundi ang laing. Sa laog nin sarong oras, ang 16 na mga padi asin obispo gikan sa 7 diocese asin archdiocese sa rehiyon asin Military Ordinary of the Philippines dapat makakrear na kan sa indang leveled up na tong dish. Pagpun pa sa nakan timer, game face on na an sa tuyang mga obispo asin kapadian. May pasikreto pa sa indang mga pigluluto. An iba man, nakikisiirip pa sa pigluluto kan pagtaraid. Competitive yarn? Oo nga, laing din kami. Ngayon, surprise. Ang presentation, pati itong siguro na hiling mo, dahil ko pa sasabihin, na sinda, nagluluto na kanlaing kami, naghahalat-halat pa. Ang Diocese of Legazpi, ang pagtugakan bulkang mayon, iyusubuot ang inspirasyon sa saindang ginibong na tong pasta. This dish will remind people of, una, how sweet the volcano can be. Pangalawa, na ganun din siya katapang. You can never expect what you're going to taste when you eat our laing. Pressured man subuot ang Diocese of Masbate, takaipuhan indang depensahan an sa indang paggana ka nakaaging taon. Kaya nag-take risk man si Father Au na magibon in fallen taro nest, gamit ang linsa o laman kan natong. Ang dish na ini, igwada ang mga simbolismo. Iyuman ang nagdara sa inda, sa liwat na kapangganahan. From the Diocese of Masbate! Yung mga itlog symbolizes the clergy of the Bicol region, and then yung nest, siya yung where we are being nurtured, and I think that is the manto of ina. Sa bilog na taon, kanya-kanya subuot na pigpapasan asin pigaatubang na angat sa buhay ang mga kapadian sa inman sa kinaban. Asin sa paagi kan siring na pagtiripon, sarong beses sa sarong taon, naglalaom sindang mas mapapusog pa kaini an sa indang brotherhood o pag-iribanan, nganing mas masuportaran maninda an kada saro. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.
GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mas pinahigot ngunyan kan Department of Health Bicol ang kampanya tanganing malabanan ang mga food and waterborne diseases na nakukuha sa pagkakan o pag-inom nin mga kontaminadong tubig na nagre-resulta sa diarrhea. Pigpapalikay man kan ahensya ang publiko, hulita and kasong mapabayaan ang mga helang na kausakan infectious diseases, pwede ning magresulta sa malalang helang o kagadanan. Huli kay ini papahiguton man kan DOH ang sa indang information dissemination, kabala na ang pagtutukdo kung paano malilikayan ang nasambitan ng mga helang. Bukas man subuot ang ahensya na magtao nin maninigong technical support sa mga LGU as in RHU para sa mga programa arug kan zero open defecation. Yung sa water po kasi meron po tayong tinatawag na yung technical na water quality monitoring committee. So yun po is ini-encourage po ng DOH na every munisipyo po, every LGUs po is meron po tayo na ganun. Posible na subuot na marealisar ang pagkakaigwanin direktang pagbiyahe kan mga container van sa mga seaports sa Bicol Region. Ini ang kinumpirmar kan mga otoridad sa Ginibong Forum on Trade and Logistics kay banan ang Bureau of Customs, Philippine Ports Authority as in Department of Trade and Industry, kung saan mas magiging madali na ang shipment kan mga produkto paluwas as in palaog sa rehiyon as in iba pang parte kan nasyon. Mantang dakulang bagay man subuot ini para ma-decongest ang mga pantalan sa Metro Manila. And kasong maging operational na ini, dakul ng mga Bicolano ang mabebenepisyaran as in magkakaigwanin trabaho, mantang madakula man ang revenue kan mga lokal na gobyerno. Nagpasalamat man ang DTI sa magayon na programang ini kung saan dakula ang magiging ambag sa business sector as in consumers. Actually, ang effect nito is, especially sa Bicol region, decentralization sa akin sa tingin ko. So saan sila nag-hire ng tao? Taga doon, hindi taga Bicol. So sa ekonomiya, bukod sa lalago yung revenue, lalaki yung mga tao dito magkakaroon ng trabaho. Nag-aarabot na mga pasahero sa Naga Airport, haros na doble subuot puun ka nakalihis na semana. Mantang pagruso kan mga pasahero sa Bicol Central Station, piglalauman man puun ngunya na aldaw. Yan asin iba pang detalye aramunta sa report ni Chris Novelo. Puun kan magsikad ang darakulang aktibidad sa Peña Francia Festival. Nanotaran kan manehemento kan Naga Airport sa Banua ng Pili, Camarines Sur, ang dakol ng mga pasahero na nag-aabot sa probinsya. Haros po nagdoble si pasahero nag-aabot digdi sa tuya. Expected naman po yan kaniyong Peña Francia celebration. Ano po? Expected naman po na madakol ang pasahero pagtapos na po kaniyong Peña Francia celebration. Huli kay ini mas pinahigot man giraray kan mga otoridad ang security protocol sa nasambitan ng lugar. Sa Bicol Central Station sa Naga City, piglalao man naman kan manehemento kan terminal ang pagruso kan mga biyahero hasta sa mga aldaw pagkatapos kan kasiributan sa syudad. Puon ka nakaaging simana, naglalampas na subuot sa labisang katos na bus kada aldaw ang nag-aabot sa terminal nagikan sa Metro Manila na may pagkakarkulong 15,000 sundo 6,000 na mga pasahero. Dain naman subot kay puhan ng special permit para sa dugang na biyahe. Ninhulit na nakaandaman ang mga bus company sa terminal na magdugan din mga mabiyaheng unit. Mantang nag-extender man ang ibang bus company ng biyahe pasiring sa ibang probinsya asin banuan sa luwas kan syudad. Kung di ako napapasala, ini nga ng biyaheng going to Partido, parang past 8 o'clock na sa indang mga naging last trip. Na usually, ano man lang yan, hanggang lang yan alas 7, pag mga normal na or 6:30. Mas marayani. Ay, so mga day pa magkakauli po, di makakasakay pa. Lalo ngayon na piyesta. Naglalao man ang mga tsuper sa terminal na mas makusog pa sa indang kita kasabay kan mga darakulang civic and religious activities ngunya na Peña Francia Festival. Kay banan si Jovel Ubiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia.
Overwhelmed in the 5 breakups and the romance stars Alden Richards asin Julia Montes sa reaksyon kan fans sa pasiirip na eksena gikan sa saindang upcoming na pelikula. Nakiugmaman ang duwa sa sarong stop kan Sparkle Caravan Campus Tour. Uyan report ni Don Jimenez. Guys, practice na yan! Once again, here's Alden Richards and... Sin the 5 breakups and the romance leads Alden Richards asin Julia Montes ang special guest sa pigkondusir na Sparkle Caravan sa Lyceum of the Philippines University. Maugma subot sindang makaibanan asin mabisita ang Lyceans. Because yung dad ko po is nag-aral dito sa Lyceum Intramuros and varsity rin siya ng Lyceum Pirates before. 1986. Dream ko talaga dati pumasok sa campus. Kasi hindi ako nagkaroon ng privilege na makapag-school sa big school talaga. Yung makapasok. Ngayon online ako. So ang sarap sa feeling na makikita mo yung students na nag-aaral. May song number man si The Clash 2023 champion John Rex na nagpakilig sa mga estudyante. In partnership ang Sparkle Caravan Campus Tour with GMA Synergy and NCAA kung saan pwedeng mag-audition ang mga nagmamauot na maging Sparkle artist. Kaya kanya-kanyang nagpahiling nintibay ang mga estudyante. Ito na yung chance nyo eh. Malay nyo, ito yung big step na inaantay nyo. Sa mga auditionees, may nagkasa sa challenge ni na Alden asin Julia na mag-improvise ni na eksena na base sa mga karakter nindang sindalan sa Sin Justin sa 5 breakups and a romance. Nantay kita, 8 p.m. pa lang, sabi mo mag-dinner tayo ng sabay. Overwhelmed subot sinda Alden asin Julia sa reaction sa scene drop gikan sa pelikula na nakaguno nin milyon-milyong views sa social media. Thankful po kami kasi at least our efforts are not parang put to waste because of the reception we've been getting po sa mga excited na makapanood ng 5 breakups and a romance. Kahit kami po very excited na mapanood nyo to. Nga namin, ang sarap at ang saya namin sa project na to. And then nakita namin yung pagtanggap ng tao. Kung may pasirip subot duman ang mga karakter nindang sindalan sa Sin Justin, nagheras man sinda Alden asin Julia kan sa indang namamatean como aktor sa pelikula. It's a parang deeper understanding of our situation. Kumbaga para sa amin, parang self-discovery din siya. Ang gift namin, yung friendship namin, pag nagkakatitigan kasi kami, nagkakaintindihan kami agad. So may sinasabi. Part doon na nagkatitigan lang, inaano ko siya na, kasi sinimulan mo eh, may ganun na kaming connection. So ang sarap lang. Ang Kasi sarap. sincere and genuine. Haranin ng madalas sa mga sinehan ang 5 breakups and a romance under GMA Pictures, Cornerstone Studio sa Sin Myriad Entertainment. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode niya ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hala sa man-ibaybang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.